At maraming nagtatanong sa akin kung ano-ano yung mga mairekomenda kong mga succulents na madaling alagaan. Pinaka-dahon, may pagka-rosette type, kaya parang bulaklak din po siya. Hindi ako talaga binibigo nito. Actually, ang mga purple delight po, pagdating yan galing doon sa mga pinakita natin, siya lang yung medyo konti lang yung nadidevelop na farina. Yung farina. Hello everyone, this is Hermes Unajo of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. Ngayong araw na to, nandito tayo sa Plant Museo, At maraming nagtatanong sa akin kung ano-ano yung mga mairekomenda kong mga succulents na madaling alagaan, lalong-lalo na po dito sa lowland, At meron tayo sa listahan yan, 7 na succulents na tiyak ko na pwede sa mga beginners at sa mga naghahanap at hindi makabuhay ng mga succulents. Ito po yung mga sigurado ko na talagang andali-dali at mababait alagaan. Tara, malaman yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa ba kayo dun sa mga taon na hindi mabuhayan ng succulents at napaka daming struggles sa pag-aalaga niya, Actually, nung ako po nagsisimula, ganyan din po ako, Pero eventually, habang lumilipas yung panahon at namamatayan tayo ng succulents, tapos nag-aalaga uli, nagtatry, talaga namang minsan nakukuha na natin yung idea, kung paano sila alagaan. Kasi iba't ibang succulents, iba't iba rin po yung treatment. At ngayon nga po, nandito tayo sa Plant Museo, At ibibigay ko sa inyo yung subok ko na alagaan sa mga tagal na panahon na ating pag-aalaga. Ano nga ba yung mairekomenda ko sa inyo, Meron po tayong 7 sa listahan. Umpisahan na po natin. Sa unang-una nating succulents, ito pong Purple Delight, At ito po, tuwan-tuwa ako dito, Kasi ever since, hindi ako talaga binibigo nito, Actually, ang mga Purple Delight po, pagdating yan galing highland, Talagang mapink yung kulay. Pero pagdating po dito sa lowland, matibay po sila, Maganda pa rin naman po, kaya lang minsan, may mga times na katulad nito, nagiging ganyan yung kulay niya, parang kumukupas-kupas kapag halimbawa pong laging nadidilig. Pero eventually po yan, lalo ngayong summer, bumabalik naman po yung mga spot nila, katulad po nitong isa natin na to, nagkakaroon po ng medyo talagang pagkabuo yung kulay niya, Ito pong napakagandang Purple Delight ay uri ng Echeveria, At kita nyo po kasi yung kanyang mga dahon is rosette type. So parang mabulaklak yung itsura niya, At parang talulot ng mga bulaklak yung mga dahon. So yan po, isa po sa mabait na alagaan. Sabi ko nga, minsan ito makikita nyo na humahaba na, lumalaki na, katulad ng pinakita natin kanina. Sa tagal ng panahon, siya yung isa sa mga nakikita ko na hindi alagain, hindi rin madaling malagas yung kanyang mga dahon at nakakapit mabuti, So maganda po yan, lalo na po kapag halimbawa tumitingkad yung kulay niya, At lagi lang po sa enough na sunlight, bigyan sila ng 6 to 8 hours na sunlight. Morning sun ang mas prepared po ng mga yan, para lalong lumabas yung kulay. In case naman po na mawala yung kulay, okay lang po yan, sabi ko nga sa inyo, may times na kapag nagngangalit sila yung sobrang araw tapos kulang sa tubig, dun lumalabas yung kulay talaga nila na maganda, And yan po, isa po sa madaling alagaan, itong Purple Delight. Sa pangalawa naman nating succulents, ito pong Red Ives, Isa rin po ang Red Ives dun sa mga succulents na matitibay, At ang ganda po nito kasi sa totoo lang, ito may pagkahalong reddish, orange and pink naman,
Ganon din po yung kanyang pinaka dahon, may pagka rosette type, kaya parang bulaklak din po siya, no. Itong si Fred Ives ay lahi naman ng Graftoberia, no. At maganda rin po yan dahil sa totoo lang po ito, kahit ilang taon ano, minsan umaabot 5 taon, malusog na malusog pa rin at lumalaki siya, no. Pakita ko sa inyo yung ilan doon sa mga Graftoberia namin dito matatagal na. Ito, look. Sa lowland po talagang ganyan, ano. Sabi ko sa inyo magbabago yung kulay. Pero yung pagka pink niya po parang nawawala, tapos nagiging orange, ano, yung kanyang kulay. Pero ito po lumalaki po ng napakalaki. Kita nyo yung kanyang pinaka katawan, ano. Sobrang laki na at ang dami ng pinagdaanan yan ng mga dahon, ano. Kung mapapansin nyo po itong ating Graftoberia na Fred Ives ay yan, dito po siya nagkakaroon ng pinaka pagkatuyo dun sa pinaka ilalim na part, ano. Usually po ang mga succulents ganyan din naman po, ano. Ito nga po kahoy na yung pinaka stem niya, oh. Pero buhay pa rin, ano. At isa na po ito sa mga matatagal na succulents natin dito sa ating plant museo, no, na years na din po yung tinatagal niyan. And yan po, kukuhanin nyo lang po yung mga pinaka tuyong dahon sa ilalim. Kapag pwede nang kuhanin, katulad nito, natutuyo na siya pero hindi pa siya lumalaban. At ayan po, lumalaban siya, ano. Hindi pa siya makuha, huwag yung pilitin, ano. Hayaan nyo lang siya. Makikita nyo naman po yan kapag halimbawang talagang yan, oh, kita nyo, mabilis nang matanggal yung kanyang mga dahon. Kapag halimbawang lumalaban, huwag nyo pang anuhin. Ayun pa, oh, meron pa tayo doon na mga Graftoberia. Yan, nakita nyo ngayong tag-araw, nakita nyo nagiging orange naman yung kulay niya. Pero yung kanyang pinakadahon parang merong light na effect, ano. Sa pangatlo po nating halaman ay ang mga ghosty. Kung mapapansin nyo po, itong ghosty ko napakatagal na, kumapal na po ng ganito kakapal, ano, dito sa plant museo ni Doktora. Yun yung kanyang ghosty talaga na sabi ko sa inyo, makapal, ano. Actually nakapagputol na nga po kami ng ilan dito ng mga ghosty. At yan, napapadami na namin, ano. Kasi makikita nyo po yung mga ghosty, kapag halimbawa pong ang kanyang pinakakatawan na matitigas na at mahaba na po, pwede nyo na po yung gupitin, no, at itanim. I-air dry lang po ng overnight, kahit po hanggang 1 linggo, hindi po yan masisira kaagad, ano. Sabi ko nga sa inyo, pag nagkaroon po kayo ng talagang halamang succulents na talagang ipopropagate nyo na, napakadali po nilang padamihin dahil ilapag nyo lang po sila, tatuwa na po yan ng aerial roots, ano. At ang mga ghosty po talagang maganda kasi changing color sila. Dito sa lowland, sabi ko obvious naman na talagang nag-iiba-iba yung kulay niya, no. Pero from pink to white to orange to blue and green, yan po yung makikita nyo dito sa mga ghosty plants, ano. At ito pong ghosty, Graptopetalum yung kanyang pamilya, no. At ang mga Graptopetalum matitibay din po yan, no. So yan po sa pangatlo nating halaman, ito pong ghosty plant. Sa pang-apat po nating halaman, ito pong mga Adolphi, no. Ang mga Adolphi po tinatawag rin niyang orange Graftoberia pag orange yan, ho. Pero pag nagiging green na, Adolphi na yung tawag namin sa kanya. Anyways, parehas din naman po yan ng pamilya. At tingnan nyo po yung kulay niya, no. From orange na orange, pagdating sa lowland, pagtagal-tagal at mahabang panahon na, nagiging ganyan po siya. Yung parang medyo green na medyo may orange pa, no. Pero mapansin niyo po, lalo na kapag nagalit po yung kanyang kulay or na stress, yan po, magkakaroon po yan ng pamumuo ng kulay reddish orange dun sa kanyang pinaka gilid, ano. Pero sabi ko nga po sa inyo, ito mabait alagaan. Kita nyo naman po yung ating mga orange grafto dito. Yan, talagang kahoy na po siya, no.
Maaari rin po siyang patubuin sa pamamagitan ng dahon, no? Kapag may nalalagas na dahon, mag leaf propagations po kayo, no? At ganun din po yung mga Adolphi, nagiging problema din po dyan yung mga aphids lang naman na dapat mag-spray tayo kapag nakakita tayo, no? So, sa panglima naman nating halaman, ito po mga Choco Moonstones. Ayan. Nakakatawa po itong ating mga Choco Moonstones, ano? Kasi tingnan nyo po, no? Yan, ang ganda ng kulay niya. No, ito po medyo matagal na rin po ito. Siguro mga 1 taon na rin. Kita nyo yung kanyang mga dahon, nagkatabi-tabi na. At talagang musbong na yung kanyang mga bagong anak doon sa ilalim, ano? Ang Choco Moonstone po, medyo ano lang po dito is natatanggal kagad yung dahon niya, no? Pero kung ilalagay niyo naman po siya sa safe na lugar na hindi kagad mabubunggo-bunggo, yan, tatagal naman po yung mga dahon niya. Pero ang ganda po ng mga Choco Moonstones, no? Para mga bulaklak din sila, pero ito mas dark naman sa mga nauna nating pinakita. Kaya lang ito, sabi ko nga sa inyo, medyo maliit yung kanyang pinaka rosette type, ano? At ang kagandahan lang sa kanya, kung kumupas ang kulay niya at naging berde, mas dark po siya dun sa mga nauna. At yan po, katulad po niyan, kita nyo, medyo may green lang ng konti, pero dark pa rin po, no? Madali rin po yung alagaan at hindi basta-basta namamatay, ano? Isunod na po natin, ito, rosette type din yung kanyang mga dahon, pero may pagka mahaba lang po yung kanyang mga pinaka stem, no? Siya po dun sa mga pinakita natin, siya lang yung medyo konti lang yung nadidevelop na farina. Yung farina po, yun yung mga powdery na protection do sa halaman. Kusa po yung lumalabas dun sa mga succulents, ano, na nagiging protection po nila, no, sa mga init, sobrang init, sa tubig at sa mga insekto. So yan po yung farina. Ito po, siya po yung isa dun sa mga konti lang yung farina. Actually minsan nawawala kasi kumikintab po yung dahon niya, no. Pero sinasabi ko nga po, ito matibay na matibay. Kita nyo po, dahil kapag ito po nag matured na, nagiging talagang kahoy yung kanyang pinaka katawan, ano. So ito po yung tinatawag natin California sunset, no. Ang kulay niya po is may yellow na mag-green, no, kapag tumagal. Pero kapag halimbawa pong galing sa highland yan, makikita nyo po na merong namumuong parang guhit na orange doon sa kanyang pinaka dahon, ano. Parang nahawig din po siya ng Adolphi, no, sa itsura. Pero ang pagkakaiba lang nila is medyo makintab talaga yung namumuong pinakadahon yung nag-develop, no. So ganun din po, tanggalan lang natin siya ng mga old na mga leaves, dried leaves na normal naman sa ating mga succulents, ano. And yan rin po, madaling padamihin, ano. At maganda po siya kasi kita niyo naman parang nagiging style puno siya, bumabagsak yung kanyang mga pinaka yan stem, tapos nadidevelop yung mga iba-iba pang mga ano. Ito po napakatagal na rin dito sa Plant Museo, no. Almost years na rin po. At ang ganda, kita niyo may tumutubo na naman sa kanyang mga bagong mga dahon na ganyan po talaga kapag tumatagal. Medyo mabagal nga lang po yung proseso ng paglaki, pero ayan po, kita nyo lumalaki rin po siya. Kaya ito, tingnan nyo, naging sobrang lush na po. Ang huling-huli nating halaman na madaling alagaan, walang iba kundi ito pong yan, si Doom na Mendozae, no. Itong Mendozae po, napakaganda rin po nito, no, at napakabait. Tanggalin lang natin sila ng bulaklak. Ayan, ito nga po, namumulaklak na yung mga Mendozae namin dito. Tinatanggal ko rin po yung mga bulaklak niyan para nang sa gayon yung kanyang energy ay mapunta dun sa mga dahon, ano, mas gumanda pa. Kasi dito naman po sa mga succulents, mas priority natin talaga yung mga dahon ng ating mga plants, ano. Kung mapapansin nyo po yung mga Mendozae, rosette type pa rin po sila, pero mas maliliit, ano, dun sa nakita natin.
ang bait po nito talaga. Sabi ko sa inyo, dito putol lang po kami ng putol, ano. At marami kaming Mendoza dito na lumalaki na. Yung iba po, kapag lumaki na, kinakat na namin, ano, katulad nito. Halimbawa, meron po tayong ganyan. Puputulin lang po natin yan, no. Yan. Gaganyan lang po natin yan. Tapos iibabaw lang po natin siya sa paso. At yan, kita nyo may mga aerial roots na po siya. Ganyan lang. And ganyan na po, ibabaw na sa paso. Makita nyo po tutubo na yan, no. Katulad po nito, yan mga propagations na po namin yan ng mga Mendoza. Kinukuha lang po namin yan dito sa ating mga pinaka nakasabit, ano, or sa mga matured na nating mga alaga. Tapos po eventually tatanim na po natin yan. Katulad po nito, kita nyo, laki na ito. Ilang buwan lang namin yung tinanim. And yan, susunod po yan magiging makapal na. So putol lang po kayo ng putol na ganyan. Tapos lagay nyo lang dyan, saka nyo na siya ayusin, ano. Pero for the meantime, kahit ipatong nyo lang siya dyan, tutuloy-tuloy po yung mga aerial roots niya. Ang sarap nilang nito, napaka-satisfying magputol po ng mga Mendoza, no. Kasi feeling mo talagang expert na expert ka kapag nakapagpadami ka nito. So yan po yung ating talagang mga halaman. Pero sabi ko nga po sa inyo, nakasalalay pa rin po, ano, doon po sa potting mix na ginagamit natin, ano. Kasi kung halimbawa po nandito tayo sa ibang lugar, halimbawa sa mga malalamig, ibang potting mix po yung gagamitan natin. Pero kung sa lowland po at sa mga iba pang lugar na talagang walang halumigmig ng hangin, ang gawin po natin is maggawa tayo at gumamit ng mga potting mix na fast draining, no. Kasi po dito masisipag ang tao magdilig, kailangan po talaga yung mabilis matuyo yung lupa, ano, para po hindi siya mamatay. Kasi ang mga succulents po, nag-stack po yan ng tubig dun sa kanyang mga dahon. Kaya tignan nyo, mga botchog yung mga dahon nila dahil may mga tubig po yan. Pag na-over po tayo ng dilig at hindi natuyo ang lupa, pati po yung stem, no, mag-rat po, mabubulok, mamasa-masa. Kapag halimbawa po kasing ito po may tubig pa, mapipilitan siyang i-consume yung mga tubig. Makita nyo, sobrang dilaw pag overwater kayo at mamasa-masa. Ibig sabihin po niyan, yung lupa nyo po talagang hindi mabilis matuyo. Sila nga po, sabi ko sa inyo, pag sobrang tagal na talaga ng ating mga halaman, pwede na po yan kahit araw-araw, ano, lalo ngayon tag-init, araw-araw kayo magdilig, mabubuhay at mabubuhay po yan, ano. So yan po yung isa pa sa madaling alagaan ng ating halaman, yung Mendoza. So ayan mga ka-MD, pinabigay ko na po sa inyo yung 7 halaman o 7 succulents na napakadaling alagaan dito sa lowland, ano. At sabi ko sa inyo, maning-mani na lang yan kapag nabuhay nyo yan, ano, yung mga yan ay mga susunod yung mga succulents, talagang meron na kayong idea o guide, no. So sa mga nagnanais na mag-alaga ng succulents pero natatakot na baka hindi nila mabuhay, subukan nyo po yung mga halaman na yan na nakasama sa ating listahan, ano. And I'm sure makakabuhay din po kayo ng inyong mga succulents. Ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, no. Huwag kalimutang i-hit yung notification bell para laging update sa aming latest uploads, at pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search nyo na po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!